15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full. For ye have brought us forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law or no. And it shall come to pass that on the 6th day they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. And Moses and Aaron said unto the children of Israel, At even then ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. And in the morning then ye shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we, that ye murmuring or murmur against us? And Moses said, This shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full, for that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against him. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. Verse 9, And Moses spake unto Aaron, saying, Unto all the congregation of the children of Israel, Come near before the Lord, for he hath heard your murmurings. And it shall come to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they look toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the clouds. 11. And the Lord spake unto Moses, saying, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, At even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God. And it came to pass that at even the quails came up, and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the house. And when the dew that lay was done up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small brown thing, as small as the hoar frost on the ground. And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna, for they wist that not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat niloob mo po kami na tipunin sa lugar na ito hanggang sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat anak mo narito ngayon. Bless mo kanilang mga puso. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong spirito at punuin mo po kami ng iyong pagpapala. Salamat po, dakilang Diyos. Nalalapit na po na harapin namin ang bagong taong. Tulungan mo po kami na magkaroon ng iba yung lakas sa paglilingkod sa inyo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Now, dito mga kapatid na minamahal, nais ko po pamagatan ang aking mensahe, Manna, the gift of God. Okay? Hindi natin natikman ito. Pero ang mana na tunay na tinapay na nanggagaling sa langit, walang iba ang ating Panginoong Hesus Kristo.
The Lord Jesus said, I am the bread of life. Okay? So, sino man na makakita ng bagay na ito, mga kapatid, ay hindi mahirap na makita na this bread is the type of the Lord Jesus Christ. Amen? And the Lord give us hungry heart for this heavenly bread. Now, titingnan natin itong manang ito. Ang sabi dito, mga kapatid, 15 days after na sila po ay lumabas from Egypt, 15 days lang kalalabas nila from Egypt, makikita mo na yung kanilang murmurings, reklamo. Ano sabi nila? Pwede ba balik na lang kami sa Egypt? Malapit pa yun. 15 days Pero actually, from Egypt to the Promised Land, ang sabi ng mga Bible scholar, dapat 11 days lang. Nakarating na sila. Pero dahil doon sa kanilang murmurings, okay, matigas ang kanilang ulo, pinatagal sila sa wilderness. Ano yung buhay mo sa wilderness? Mahirap, nakakaraos. Okay? Nakakaraos. Pero mahirap. Walang trabaho. Nakakaraos. Yan. But still, nandun yung provision ng Panginoon at yung kanyang protection. Yan. So, mana, the gift of God. Kanina yung unspeakable gift ng Panginoon. Now, ito, pinag-usapan natin, ito po hindi natikman, ang mga nakatikim lang dito, yung mga Israelite. Pero, hindi mahirap, mga kapatid, na minaman na intindihin natin na itong manang ito is a type of Christ. Amen? Sapagkat ang sabi ni Christ, I am the bread of life. Ako yung pinapay ng buhay na nanggaling sa langit kanya. Alright. So, dito pag-aaralan natin dito yung mana, the gift of God. So, number one, na makikita natin dito, the place and the time of the gift. The place and the time of the gift. Yun ang first point natin, makikita natin. In verse 1, ang sabi po dito, and they took their journey from Elim. And all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15 days of the second month after their departing out of the land of Egypt. So, the place and the time of the gift. Napansin nyo dyan, makikita nyo dyan, yung place kung saan sila binigyan ng mana at yung time. Okay? Ang place po between Elim and Sinai. Alright? Ayan. Nandun sila sa pagitan ng Elim at saka Sinai or Sinai. Okay? On the 15 days, yung time, yung date, okay, of the gift. 15 days, ang sabi niya dito, 15 day of the second month after their departing out of the land of Egypt. Okay? Now, ang first month nila kasi ay Nisan. Between March and April. Okay? So, second month pa lang nila, 15 days of their second month sa paglalakbay. Can you imagine, So, 1 month plus 15 days
days na yun? 31 plus 15, 46 days naglalakbay sila. Imagine, instead na 10 days lang, 11 days lang sila maglalakbay, mararating nila kagad yung promised land. Hindi lang, tumagal sila ng 40 years in wilderness. Napakatagal yun. Kung katumbas doon sa 11, alam niyo, agad sana tayong pagpapalain ng Panginoon kung nakikita niya agad tayong mapagkakatiwalaan agad. Di ba? Oh, now, ito po, the place and the time of the gift. Ano yung gift sa kanila? Manna. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Ano kaya ang dahilan? They are murmuring against God and against their leaders. Okay? Parang, kung Christian ka na, after na iniligtas ka ng Panginoon, sasabihin mo, buti ba no, hindi ako naging Kristiyano? Kung ako hindi Kristiyano, hindi ako nagkilap ganito. Isipin nyo may mga ganong Kristiyano. Right? Bakit? May mga murmurer. Ano kaya ang dahilan? Nagmamurmur sila. Maaring because of responsibilities. O kaya dahil sa mga principles. Hirap naman ang baptis, maraming bawal. Right? May mga ganun Lalo na yung people, titingin kayo ngayon. Kaya minsan, pinipili rin natin, pinipwelosip natin Kasi one time, ito na yung mga dahilan. Bakit hindi lahat ng baptis sinasamahan natin? Meron tayong magkikita ang baptis, liberals. Bakit sa kanila, okay lang magpantalon? Tayo, tinabawal natin magpantalon, pero may nagpapantalon pa. Kababae. Amen? Hello? Ba't sa kanila? Ba't sa kanila pwedeng sumamba, naka-jogging pants? Diba? Ba't sa kanila hindi bawal manligaw ng unbeliever? Murmuring. Dito marahil nung kasama nila si Moises nakabantay sa kanila. Bawal yan. Bawal magmura, bawal siya sila. Bawal magmura, Hello? Bawal magligawan ng mga bata pa, Amen! Amen, Daniel, sa pool. Okay? Amen. Bata pa kayo, huwag mo na ligawan. Saka na lang kayo manligaw, paghanda ka na. Amen. Tapos ka na nag-aaral, may trabaho ka na. Okay? Stable ka na sa spiritual. Stable na ako spiritual, hindi. Pag hindi ka pa marunong sumunod sa prinsipyo, hindi ka pa stable spiritual. Okay? So the place and the time of the gift. Second month. Okay? After the departing out of that land of Egypt. Okay? Second month. So ang first month nila is March. April 15. April 15, ibinigay sa kanila yung manna. Bread from heaven. Give. Hindi nila tinarabaho ito. Matutulog sila, pag-gising nila, may pagkain na sila. Kung ikaw kasama doon, ay maganda na lang dito. Di ba? Tulog, kain lang, lakad. Tulog, kain, lakad. Diba? May karne sa gabi.
pugo. Sarap ng pugo yata. Yung isang ganyan, siguro si Tenta sa restaurant. Hindi lang. Masustansya yun. Kaya lang, pag sumubra ka, high blood ka. Okay? Alright. Mga kapatid, the place and the time of the gift. Okay? Between Elim and Sinai. On the 15th day of the second month, after their departing out of the land of Egypt. Alright? The place and the time. And number 2, the nature of the gift. Makikita nyo sa verse 15 ng chapter 16 ng Exodus. Okay? 16. Chapter 16, verse 15. Sabi, and when the children of Israel saw it, they said one to another, it is manna, for they wist not what it was. Hindi nila alam. Pero, manna. Ano kaya ito? Manna ito? Manna. Alright? Nanguhula sila. Manna. For they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. The nature of the gift. Right? Hindi nila alam kung anong klase ito eh. And then verse 14, makikita natin, and when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, they laid a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. Ito yung nature, no? Bilog. Gaano kaya kalalaki yan? Bilog. Yung nature ng mana. Ito, bilog. Yan. At kung titignan mo, babasa natin sa Psalms, sabi niya, ito yung angel's food. Okay? Amen? Pagkain ng anghel, natikman na nila. Kaiba, nakatikim na. Amen. Marami dyan sa kapyaw, angel's burger. Pag angel's burger, yun natikman mo rin. Kailangan nag-amen. Yeah. Mare, yun ang angel's burger. Alright? So, mga kapatid, sabi niya, as small as the hoar frost on the ground. Okay? Ano kaya ito? Yung tinatawag na hoar na ito. Alright? Parang mamula-mula, mamuti-muti. Okay? Yan po ang sala niyan. No? Alright? At yan ang itsura niya. No? Sipin mo, pupulutin mo na lang. Ay, sa mga tamad, gusto na yun. Dito na lang tayo sa wilderness. Matulog, pagising, kain. Alright? Matulog, pagising, kakain. Pero hanggang doon lang ba yung buhay? Yun po ang nature ng mana. Bilog na kulay gray halos. No? Hindi siguro angel's border. Brown yung angel's border eh. Yan. Yan po yung nature ng mana. Sige. No? Sabi niya, and when the children of Israel saw it, they said one to another, it is manna, for they wist not what it was. First time din nila makita yun eh. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. Now, sa verse 15. In verse 14, sabi niya, and when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, they lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. Yeah.
Na? Kasamang bumababa ng hamog. Paggising nila sa umaga, ay may hamog eh. Di ba? Parang galing siguro sa rep. Malamig-lamig. Araw-araw pupulot sila. Hindi pwedeng sobra. Yung pagkain mo maghapon, bago uminit ang araw, pulutin mo na. Huwag kang magpasobra. Huwag kang magpasobra para bukas. Pagdating nga, pag binuksan mo bukas, may uod na. Ha? Panisin. Kasi gusto ng Panginoon, gusto ng Panginoon, yung gusto niya ng Panginoon, araw-araw nagdidepende tayo sa Kanya. Amen. Araw-araw, bagong blessing. No? Araw-araw, dapat bagong luto, galing sa langit. Ito po yung blessing ng Panginoon. Now, what is this? Ano kaya ito? Sabi ng mga Israelita. Okay? Ang sabi po dito, as small as the hoarfrost on the ground. Now, look at this. In Psalms chapter 78, verse 24 and 25, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Man did eat angels' food, and he sent them meat to the pool. Nakita natin dito ang mga privilege ng mga Hudyo. Kasi imagine, naranasan nila yung mga ganitong karanasan. Pero nagawa pa rin nilang nagmarmor, nag-complain. Amen? Nagreklamo sa Diyos at sa kanilang leader. Okay? Kaya kung titingnan natin, huwag naman natin i-justify yung sarili natin. Kung ikaw kaya yung kasama doon, magagawa mo pa kayo magreklamo? Naranasan mo na palayain ka mula sa kamay na bakal? Kamay ni Parao? Naranasan mo ang ilog ng Jordan? Nakita mo na hati? Dumaan sila sa tuyong lupa? Naranasan nilang tumawid sa pulang dagat? Di ba may miracle yun? Amen? Nagawa pa nilang nagreklamo. Ngayon, i-compare natin ngayon sa iba, ay sa ating buhay ngayon. Naranasan din natin. Kayo ba'y ligtas na? Mas dakilang milagro yun. Yung ikaw nakatiyak ng 100% safe. Mas dakilang milagro yun. Noon sa kanila, malabo pa yung kaligtasan spiritual. Hindi pa masyadong clear yung about hell. At niliwanag lang talaga ni Jesus Christ yung about hell. Nung nandito sa lupa, ikinuwento niya yung kasaysayan ni Lazaro at yung mayaman. Amen? Literally, may hell, may impyerno. Literally, mayroong paradise. Di ba? Ngayon, itinuro na sa atin. Mas dakilang milagro yun. Yung tayo nakatiyak ng 100% na ligtas. Alright? Dito mga kapatid na minamahal, but sa kanila, enough na rin na experience to para hindi sila dapat magmarmor, pero nagawa pa rin nila magmarmor. Bakit? Marami kasing mixed multitude doon. Yung hindi tunay na mananampalataya, hindi tunay na Israelita, yun ang malakas. Makahawa. Kaya sa church, iniingatan ko yung mareklamo. Pag mareklamo ka, ikaw ang dalinilan para ang church
magiging stagnant. Ha? Pag mareklamo ka. Kasi madaling makahawa yung pagreklamo eh. Right? Madaling makahawa yun. Sabi ng isa, ba't ganito namang church na? Oo nga. Madaling makahawa yung masunod. Now, dito, mga kapatid na minamahal, bakit ganon ang nangyari sa mga Israelita? Instead na 11 days lang, umabot sila ng 40 years in wilderness because of their murmurings. Pero, at least, nandun pa rin yung gift ng Panginoon sa kanila, mana. Okay? So, number 1, the place of and time of the gift. Number 2, the nature of the gift. Okay? Nakita natin dyan. Ano yung nature ng gift na ito? Ito yung corn from heaven. Food or angels, food. He send them meat to the pool. Okay? Pagkain ng anghel. Ay, kung pero pastor, ang mga anghel kumakain. Ha? Nasabi po dito eh, angels, food. Kumakain mo lang anghel? Tayo ba kakain po ron? Yes. Ang kasunod na tanong nyo. Kung kakain tayo doon, hindi ba natural pag kumakain ka? Ha? Okay, hindi ko yan masagot kasi wala akong basihan. Pero, ang tiyak, kakain tayo. Alright? Hindi masaya na walang kainan. Ano? Hindi masaya ang mga tao kung walang kainan eh. Kung mayroon bang celebration na walang kainan. Magsabi niya kaya, anong celebration na walang kainan? Graduation nga lang, may kainan eh. Birthday, may kainan. Ha? Then, anniversary nga, may kainan eh. Diet pa. Okay? Mga kapatid. And then at the third, the bestower of the gift. Bestower of the gift. Okay? Chapter 16 ng Exodus, verse 7, ang sabi po dito, in the morning, then ye shall see the glory of the Lord. For that he heareth your murmurings against the Lord, and what are we that ye murmur against us? In verse 15, and when the children of Israel saw it, they said one to another, it is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. The bestower. Okay? Sino yung nagpakita nito? Ang Diyos. And you will see, sabi niya dito, you shall see the glory of the Lord. At ang kanilang leader na si Moises, at ang sabi niya, ito yung tinapay na ibinigay sa inyo ng Panginoon para kainin. Kasi, puro kayo reklamo. Ha? Sabi nyo, balik nyo na lang kami sa Egypt. Buti pa doon. May karne, mayroong sibuyas, mayroong pakwan. Ha? Dito, nagugutom kami. Hindi nila alam na kaya silang sustentuhan ng Panginoon. Pero ang ganun lang eh. Di ba nakikita nyo na kahit na minsan hindi tayo matuwid, at least nandiyan pa rin yung grace ng Panginoon. Yun nga lang, hanggang dyan lang. Pero ang gusto ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, ako'y naparito para bigyan sila ng buhay at ng kasaganahan. Hindi yung buhay na hipit. Hindi yung buhay na nakakaraos ka lang. Gusto niya, tayo ay pasagana.
hindi yung naghihikakos. Gusto ng Panginoon Diyos, tayo masagana. Kaya kung hindi ka mareklamo, ihahanda ka ng Diyos sa buhay na masagana. Right? Lalo na kayong mga kapatid, huwag kayong lilihis ng landas. Ihahanda ang buhay niyo. Hindi niyo nadaranasin ang buhay namin noon. Hindi pa kami Kristiyano. Gagawin niyo na yung mga magulang niyo. Diba? Unti-unti inaangat tayo ng Panginoon. Gagawin niyo na sila, Brother Noel, Brother Miliano. Hindi kanyang kagad sila. Ngayon, inaangat na tayo ng Panginoon. Inaangat tayo ng Panginoon. Diba? So, the bestower of the gift. Okay? Then ye shall see the glory of the Lord. Ang sabi ko dito, makikita niyo ang kaluwalhatian, nakikita ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos doon sa mga blessing na ating mga natatanggap. Pinagpapala tayo ng Panginoon sapagkat nag-obey tayo sa Panginoon. And when the children of Israel saw it, they said one to another, sa verse 15, it is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, si Moses yung nagpahayag sa kanila, sabi ni Moses sa kanila, this is the bread which the Lord hath given you to eat. Ang nagpakita, nagpahayag ng gift na mana sa kanila, ang kanilang leader na si Moises. And then number 4, the purpose of the gift. Hindi lang basta-basta bibigyan ka ng Panginoon. Mayroon siyang plano. Mayroon siyang purpose. Ganun din yung kaligtasan na tinanggap natin. Ano ba yung kaligtasan tinanggap natin? Hindi natin yan tinrabaho. Hindi natin yan binili. Gift yan. Regalo. Amen? So, anong purpose? Iniligtas ka tapos wala lang? Hindi. Okay? The purpose of the gift. Sa kanila, ang purpose ng mana, kaya ibinigay sa kanila, ano yung purpose ng Panginoon? I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, at even ye shall eat flesh in the morning, ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God. Anong purpose ng Panginoon sa kanila? Sa gift na ito, para malaman nyo na ang Diyos niyo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. I am the Lord your God. Ye shall know that you shall know. Para kilalanin nyo, para makilala nyo ang Panginoon Diyos. That you shall know that I am the Lord your God. See? May purpose. Hindi lang sila binigyan, hindi lang sila lumabas. Ano kaya? Ilan doon yung hindi naniniwalang may Diyos? Yung mga mixed multitude, sumama. Sige, sila yung mga pasimuno sa pagiging mareklamo. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Nagsugo ng ahas, pinagtutuka yung mga reklamador. O, hindi kayo hinto sa pagrereklamo. Ito yung ahas. Noong nakita nila, bawat tuklawin ng ahas na mapatay, libo-libong tao, araw-araw, may funeral service sila. What a tragedy. No? Tragedy. Araw-araw may funeral service. Kasi araw-araw may namamatay dahil reklamador sila. O nagpakaawa sila ngayon sa Panginoon. Moises! Sabihin mo sa Diyos, maawa siya sa akin, sa amin. Si Moises ngayon sabi niya, Lord, maawa kayo sa amin. O ganito ang gawin mo, Moises. Gumawa ka ng tansong ahas. Tapos ilagay mo sa tikin, sa poste, at bawat matuklaw ng ahas, titingala doon, titingin lang doon, hindi tatalab ang kamandag ng ahas. Alam niyo yung ahas na yon, later on,
Sinasamba nila, kaya pinaalis uli ng Panginoon Diyos yun. Amen. Ginawang Diyos na yung ahas. Alright? Sinamba yung ahas. Kaya yung ginawa, pinaalis din ng Diyos yun. Ganun naman ang tao eh. Okay? Subukan mo, may Santo Niño dyan, magpapagaling. Kung punta niya. Di ba? Dati dito sa Maligaya, may tubig yan na sumisipol, no? Sa Lourdes ba? Likod. Oh, may hanggang ngayon ba yun? Wala na, no? Oh, may panata si Lisa dyan eh. Kukuha ng tubig doon. Ewan ko ito, hinihinom ni Lisa yun. O, kita nyo, si Lisa. Okay? Kumain daw doon. Alright. Eh kung sino-sino yung sumasawsaw doon eh. Eh nung naging Kristiyano hindi na. Now, ang purpose, the purpose of the gift, ang sabi ng Panginoon, I have heard that the murmuring of the children of Israel. Speak unto them, saying, at even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God. Ang purpose doon, para kilalanin nila ang Diyos. Mayroon ba tao makakagawa nun? Pagpaulan ng tinapay? Mayroon ba? Ha? Oh. Now, mga kapatid na minamahal, ito yung purpose ng Panginoon. Kaya binigyan sila ng gift para makita nila, makilala nila ang Panginoong Diyos. Kasi maraming hindi pa nakakakilala. Kaya maraming marmoret. Okay? Maraming mariklamo. And that the fifth point, the gift was continuous. The gift was continuous. In verse 4, chapter 16 ng Exodus, then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day. Continuous. Araw-araw, that I may prove them, sabi po dito, whether they will walk in my law or no. Can you imagine, ha? In 40 years, continuous, 40 years, pinoprovide ng Panginoon ang kanilang pagkain. Yung klaseng, gaano kadakila ang Diyos. Ang estimated po ng mga Bible scholar, nasa 2 million people. Excluded their animals. Yung mga hayop nila, yung mga pet nila. Pwera yon. Hindi ba yun pinapakain din sila ng Diyos? Ano kayang pagkain ng mga animals nila? Mana rin? Sipin nyo ha? Oh, ang inumin nila, mineral. Galing sa bato mismo. At ang bato na yun, walang iba si Jesus Christ. Wow. Oh, can you imagine? 2 million people. Sinustintuhan 40 years. Ilan ba yung populasyon ng Cabiao? Ha? Dami. Pinakain sila ng Diyos. Libre. Libre. The gift was continuous. Ang sabi po dito, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. Isipin mo ha? And the people shall go out and gather a certain rate every day. Yung tama lang ha, eh kung kumakain ka ng sa isang tao, 1 kilo o 2 kilo o 3 yung anak mo, pang-4 ka, ilang kilo lagi ang pupulutin mo? Ha? 4
4 kayo. O 5. 10 kilo araw-araw. Naubos mo ba yung 2 kilo maghapon? Ilan? 3 kilo. Isa't kalahating kilo. Ha? Oh. Di ba? Ikaw, Rex, ilang kilo kakainin mo maghapon? Ha? Okay, adi yung pupulutin ng tatay mo. Araw-araw. Huwag susubra, walang tira. Pag may natira, itinago mo, pag-isip mo ng umaga, may uod na. Okay? So, the gift was continuous. Imagine that. Kaya ng Diyos, hindi na ubusan ng Diyos. Hello? Oh, ang simple lang eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all your needs shall be added unto you. Yun ang prinsipyo natin ngayon. Mga kapatid. Ha? Okay? And the 6th point, how the gift was revealed. How the gift was revealed. O, nakita natin sa verse 14, and when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the horse crossed on the ground. Okay? Ganito ipinakita ng Diyos sa kanila ang gift na ito. Pagkatapos ng bumaba yung hamog. Okay? Pagbaba ng hamog. Kasi doon sa Middle East, karaniwan, hamog yung pinangdidilig sa halaman. May lugar na halos hindi inuulan. Hamog. Kaya hindi masyadong polluted. No? Dito naman sa atin, nakakatulong naman yung ulan para mabawas yung pollution at saka yung mga bagyo. Nakikita niyo pagkatapos ng bagyo, fresh yung hangin, yung mga bubong ng bahay, malinis. Di ba? Subukan nyo, pumunta dyan sa mga liblib. Ano yung kulay ng bubong nila? Kulay? Alikabok. O, pag umulan, nalilinis. Di ba? Ganon. Okay? Now, dito mga kapatid, after ang habog bumaba, and then, sabi ko dito, and behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing. Wilderness yun. Okay? Tigang lupa. Walang maraming damo, walang maraming halaman. Ilang buhangin na. Nakarating na ba kayo sa isang ilang na lugar? Walang puno. Okay? Walang ilog. Kaya wilderness eh. Pero at least nandoon yung blessing ng Panginoon sa kanila. Pag kailangan nilang inumin, mayroon sila. Okay? Walang halaman doon. Kaya hindi makapagtanim ng halaman. Asa sila galing sa langit. Ganong kadakila ang Diyos natin, mga kapatid. Okay? Ngayon, kaya dito sa atin, kailangan magtrabaho ka. Kasi wala tayo sa wilderness. Amen. Amen? Alright? How the gift was revealed. No? Ipinakita dito sa verse 14. Upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the whole frost on the earth. Ano sa Tagalog yung frost na yun? Ay yung maliit na butil na yun? May Tagalog po ba kayo? Pakibasa na yung 14. Kasi hindi ko makuha sa dictionary ito eh. Verse Okay? 14. Nang paitaas na ang hamog na nalalatag na
Narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Namuong hamog. Kumikinang-kinang siguro, ano? Namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At ang kulay niyan, parang alanganin na puti, yung gray. Kumikintab-kintab. Kaya pupulutin nila yun. Yun yung tinapay galing sa langit. Amen? Alright. Number 7. Last. The memorial of this gift. Alam nyo, hindi naman pagkatapos ng nakarating sila sa Canaan, mga kapatid, tinuto na ng Diyos yun. Nalis na. Okay? Nandiyan na kayo. Mayroon ng halaman dyan, mayroon ng mga anihin, mamitas na lang kayo. Halaman na hindi kayo nagtanim. Puro gift pagdating nila sa land of promise. Now, tignan natin dito sa verses 33 to 34, ang sabi po dito, and Moses said, chapter 16 ng Exodus, and Moses said unto Aaron, take a pot, and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord, to be kept for your generation. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Now, makita niyo dyan, okay, nung pagdating nila doon sa promised land, aalisin na yung mana. 40 days, sinupol dyan. Mana, pagkain nila. Pagdating doon sa promised land, sabi ng Panginoon, okay, ang ganyan na lang, pero ganito ang gawin nyo. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, magtago kayo ng mana. Ilagay nyo sa isang lalagyan bilang patutuo. Ipakita nyo sa mga anak nyo. Dati, kinabukasan na bubulok, pero pwede rin palang store yun Dahil ang Panginoon ang nagsabi. Amen. Amen? Para mayroon sila, pagka nagtanong yung mga anak nila, ano yung kinain nyo doon? Ano pang itsura doon? Magtago ka. Okay? I-reserve mo yan. No? As a memorial. The memorial of this gift. And Moses said unto Aaron, take up a pot. Gumawa ka ng kapayan. Palayo. No? Sabi po dito, and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord, to be kept for your generation. Now, bakit? Baka magtanong yung mga mga anak natin pagdating natin doon, ano yung mga kinain nyo doon? Anong itsura? Okay? Para may maipakita sila sa mga susunod na henerasyon. The Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony, ang sabi po dito, to be kept. Now, mga kapatid na minamahal, ano kaya, pagdating natin sa langit, makikita natin literal yung mano. Amen? Makikita natin literal yan. Bakit? Kakain ba tayo doon, Pastor? Sigurado ko, kakain tayo. At doon sa Revelation, mayroong isang puno na nagbubunga ng 12 klase. Imagine isang halaman lang makagagawa ng kanang fruit salad. Hello? Dito, kailangan iba-ibang puno pa. Iba-ibang prutas pa. No? Para ka gumawa ng fruit salad. Now, mana, the gift of God. So mga kapatid,
kung titignan nyo ang Old Testament, no? Pag binasa mo ang Bible, kayo na mahinipin, basahin yung Bible, hindi kayo mahinip. Instead na kung saan kayo maglilipat. Hello? Walang ginawa. Kapipindot ng cellphone. Amen. Tuwang-tuwa si Smart, tuwang-tuwa si Globe sa inyo. Lagi kayong naka-unli. Diba? Kaya hindi nawawala ng promotion si Globe eh. At saka si Smart. Pati yung basahin ng Bible niyo. Alam niyo, maraming familiar sa inyo yung Romans 6:23. Hindi niyo alam kasunod mo. Familiar sa inyo ang Romans 3:23. Hindi niyo alam kasunod mo. Familiar sa inyo yung Jeremiah 33, verse 3. Hindi nyo alam context no. So, basahin nyo ang Bible nyo. Hindi kayo mainip. Kulang pang araw nyo. Ha? Ang memorya nyo, alam nyo lahat. 0919 ibig sabihin smart yung 0917 0933 Aster na kabisado 0975 Hila kayo talaga, oo. Amen, Ate Sen. 044 alam nyo. Amen. Ha? Dapat master nyo, saan? Kasi nakasal ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Okay. Bakit the manna? The gift of God. Hello? Yan lang tayo lahat ay tumayo. Now, ang gusto ko, ang challenge ko sa inyo, kung ang mga Israelita, sila ay pinatnubayan, pinotekta ng Panginoon Diyos, how much more sa atin? Amen? How much more sa atin? Lapit kayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon sa gift niya sa atin. Ang mana, typically, si Jesus Cristo. Ang mana, regalo. Si Jesus Cristo, regalo sa atin. Ang mana, continuous. Si Kristo, continuous. Ibigay sa atin yung kanyang blessing. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan. Ama nasa langit, patuloy kayo pong gumawa sa buhay namin. At Lord,
sa panahon ng aming pangangailangan, kayo po higit na nakakaalam. Sa aming pangangailangan, physically and spiritually. Diyos, turuan mo rin po kami na magtiwala sa iyong kakayahan, hindi sa aming sarili. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo po kami na mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Sa gabi ito ng aming pagtatapos at samantala, dalangin po namin ang iyong patnubay. Hanggang sa muli namin pagkita-kita, taglay po namin kapayapaan mula sa iyo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak naming Panginoong Kristo. Amen. God bless you.